Dito pong nakalipas na araw, isang malaking pangalan dito sa mundo ng crypto ang nagpahayag ng papuri kay XRP at sa community nito. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Matt Hougan. Siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise, isang kilalang crypto asset manager sa buong mundo. At siya po ay bumilib sa lakas ng dedikasyon ng mga taga-suporta ni XRP. Pero bakit nga ba niya ito nasabi? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating pong nakikita rito ay si Ginoong Matt Hougan. Siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa XRP Las Vegas event. Ayan, napag-usapan na po natin ito kanina kaya brief summary lamang po. Nitong katapusan po ng May ay ginanap po ang isang malaking event sa Las Vegas na dedicated po lamang kay XRP. Isipin mo, to Sabado ng alauna ng hapon na usually ay oras ng pahinga pero punong-puno pa rin ang venue. May halos 1,000 tao ang dumalo at pumuno sa buong conference room. Isa lang ang ibig sabihin nito, sobrang aktibo at saka solid ang community ni XRP. Ibinahagi ni Ginoong Matt Hougan sa kanyang social media ang kanyang karanasan sa event. Ayon po sa kanya ay bihira ang mga ganitong crypto events na nakakakuha ng ganitong kalaking audience sa ganitong oras. At lalo pa siyang humanga kasi hindi lang dumalo ang mga tao kundi talagang interesado po sila sa mga updates at saka future plans nitong si XRP. Ngayon ay magkakompetensya ba itong si Bitcoin at saka XRP? Ayan, ang dami po, punong-puno yung conference room. Ayan. Ngayon ay may magkakompetensya ba talaga itong si Bitcoin at saka XRP? Ito ang isa sa mga pinaka-importanting punto na binanggit ni Ginoong Matt Hougan. Hindi po kalaban ni XRP si Bitcoin. Sa madaling salita, si Bitcoin ay parang digital gold. Ang role po niya ay store of value or taguan ng yaman, lalo na sa mga panahon ng economic uncertainty. Kaya maraming malalaking investor ang tumataya kay Bitcoin dahil parang insurance ito laban sa inflation. Pero si XRP naman ay may ibang misyon. Ang trabaho po ni XRP ay ang magpabilis at magpamura ng cross-border payments. Siya po ang crypto na parang courier ng pera mula Pilipinas papuntang ibang bansa or vice versa. Pero instant at halos walang bayad. Kaya ayon po kay Ginoong Hougan, hindi dapat pagtapatin ang dalawang ito. Magkaiba po kasi ang kanilang role. Magkaibang market at mas okay kung pareho po silang lalago sa kanilang expertise. Kaya yan. Ngayon ay gaano naman po kalakas ang XRP community? Dito talaga humanga si Ginoong Hougan sa lakas ng community ni XRP. Hindi lang basta fans ang mga taga-suporta ni XRP. Karamihan sa kanila ay holders, developers, at advocates. Ibig sabihin ay hindi lang po sila nag-i-invest, kundi tumutulong din silang palaganapin ang paggamit kay XRP, lalo na sa real-world payments, remittances, at saka crypto education. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nanalo si Ripple laban sa SEC noong taong 2023 ay dahil na rin sa effort ng XRP community. Ang lawyer na si Ginong John Deaton ay nagsubmit ng mga ebidensyang galing mismo sa XRP holders para ipakitang hindi ito isang security. At dahil doon, pabor sa Ripple ang naging desisyon ni Judge Analisa Torres. Pagkatapos po ng tagumpay na ito, nagsibalikan ang mga exchanges tulad ng Kraken at Coinbase at muling nilista si XRP para sa trading. Ibig sabihin ay lumakas po ulit ang visibility at liquidity ni XRP sa market. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng Bitwise at ang XRP ETF. Ayan. Alam niyo bang isa si Bitwise sa mga unang nagsubmit ng application sa US SEC para makapag-launch ng kanilang XRP Spot ETF?
Nangyari ito noong October 2024. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay parang stock na konektado sa presyo ng XRP. Kapag may XRP ETF na available sa market, mas magiging accessible si XRP sa mga traditional investors, lalo na yung mga hindi marunong gumamit ng crypto wallets. Ayon po kay Ginoong Hugan, malaki ang demand para rito. Maraming traditional investors ang gustong bumili kay XRP nang hindi kinakailangang dumaan sa technical na proseso. Kahit hindi pa ito inaaprubahan ng SEC sa ngayon, marami ang positibong umaasa na maaprubahan ito ngayong taong 2025. At ayan, ngayon ipag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Una po sa lahat ay magandang balita ito para sa atin bilang mga Pinoy XRP holders. Dahil sa lumalakas na suporta mula sa mga global asset managers tulad ng Bitwise, tumataas ang kredibilidad ng XRP bilang isang long-term investment. Ibig sabihin ay mas may chance na tumaas ang demand kay XRP sa mga susunod na buwan. At kapag tumaas po ang demand, posibleng sumabay din ang presyo. Hindi lang ito hype. Ito ay bunga ng masusing pagsusuri ng malalaking financial institutions. Pangalawa, dahil sa malakas na community at magandang reputasyon ng XRP sa cross-border payments, malaki ang potensyal nito dito sa Pilipinas. Isipin mo, gaano karaming OFWs ang nagpapadala ng pera kada buwan? Kung gagamitin ang technology ng XRP para mapabilis ito, malaking ginhawa po ito sa ating ekonomiya. At kung tuluyang maaprubahan po ang XRP ETF, magiging mas stable at saka regulated ang ecosystem ni XRP. Magiging mas madali rin para sa mga Pinoy investors na makilahok or makijoin, lalo na kung sakaling may local financial institution na gustong sumabay sa global trend. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay bilang Pinoy, dapat nating pahalagahan ang ganitong klaseng developments. Hindi po lahat ng crypto projects ay umaabot sa ganitong level ng support at legal victories. Ibig sabihin si XRP ay hindi na lang po siya basta altcoin. Isa na siyang lumalakas na player na may real world utility at saka solid na community support. Kung iniisip mong pasukin ang mundo ng crypto at naghahanap ka ng project na may long-term potential, sa XRP ay karapat-dapat na pag-isipan. Hindi po siya perpekto. May mga challenges pa rin siyang kinakaharap, pero sa dami ng pinagdaanan niya at sa lakas ng support system niya, masasabi natin na malayo pa ang mararating ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.